Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Los Angeles hanggang Davao. Welcome sa ating political deep dive show na punong-puno ng katotohanan, kwento at konting asim para sa lasa. Ako si #WalkWithLan at ngayon tatalakayin natin ang mainit na issue sa Philippine politics. Ang laban ni Vice President Sara Duterte laban sa mga akusasyon at ang hirap na pagtatanggol PCO Undersecretary Claire Castro kay President Bongbong Marcos. Maliit lang daw ang CAF or Confidential Fund ni PBBM, 4.5 billion lang. Pero bakit parang wala tayong nakikitang resulta? Ano ang totoo? Yan. Ngayon, 2025, habang nasa gitna tayo ng political storm, impeachment ni Vice President Sara, ICC case ni former President Rodrigo Roa Duterte at ang mga kontrobersiya sa confidential funds. Kailangan natin maging matalas ang isip, ha? Kaya naman, mga kaibigan, maghanda kayo para sa ilang mga minutong roller coaster ng katotohanan, satire at critical analysis na magpapabago ng tingin ninyo sa politika natin. Yan. Kung ikaw ay OFW sa Dubai, Canada o Japan o kaya ay kabataan sa Makati o Davao na gustong-gusto ng clarity sa mga isyong ito ang video para sa iyo. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Riyadh, Sydney o kahit saan pa sa mundo. Kung gusto ninyong suportahan ang content ng ganito, magpadala ng super thanks please. Every peso counts para mas marami tayong maabot na kababayan. Ngayon, simulan natin. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga headlines? Bakit parang laging nasa hot seat si VP Sara Duterte habang si Yusek Castro ay halos maglupasay na sa pagtatanggol kay PBBM? At bakit nga ba parang walang nangyayari sa bansa kahit 3 taon na si Marcos sa Malacanang? Let's dive in. Mga kababayan, simulan natin sa pinakamalaking balita, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte noong February 5, 2025. 215 na kongresista kabilang na ang anak ni PBBM na si Sandro Marcos ang pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano ang mga kasalanan? Corruption daw, pagbabanta daw sa na ipapatay si Marcos at involvement sa extrajudicial killings, Talaga namang wow, grabe naman ang mga paratang na yan, Parang script ng teleserye. Pero teka tignan natin ang both sides. Sa isang banda, ang Marcos Camp na pinangunahan ng mga tulad ni House Speaker Martin Romualdez ay nagsasabing si VP Sara ay banta sa national security. Sabi nila, ang kanyang mga pahayag tulad ng sinabi niyang, I have talked to a person, if I get killed, go kill BBM. Ay hindi lang bastos kundi kriminal. Dagdag pa rito, sinasabi nilang may questionable spending si VP Sara sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nung siya pang secretary. Pero teka mga kaibigan, 215 congressmen sa House na kontrolado ng Marcos allies. Parang ang dali-dali nilang nakakuha ng permano. Sa kabilang banda, si VP Sara at ang kanyang supporters, lalo na mga taga Davao at Mindanao, ay nagsasabing ito ay political persecution. Sabi ni VP Sara, God save the Philippines daw, at ang impeachment na ito ay para lamang i-sideline siya para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. At hindi rin natin makakalimutan ng context. Ang kanyang ama, si former President Rodrigo Roa Duterte ay inaresto noong March 2025 at dinala sa The Hague para harapin ang ICC dahil sa war on drugs. Isang ama, hinintay ang kanyang kapalaran sa malayong bansa habang ang anak ay nilalabanan ng impeachment sa sariling bayan. Parang pelikula, di ba? Pero let's be real, ang impeachment na ito ay may bahid ng politika. Ang Marcos Duterte Unity Team noong 2022, parang love story na biglang nauwi sa annulment. Ang tanong, sino ang tunay na biktima rito? Si VP Sara na sinasabing inaapi ng Marcos machinery o ang taong bayan na parang naiipit lang sa away ng dalawang political dynasties? Ano sa tingin ninyo? I-comment sa baba at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Singapore at Saudi Arabia para marinig ang boses natin. Ngayon pag-usapan natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Mga kababayan, napansin ninyo ba? Parang si Yusek Castro ang official cheerleader ni PBBM.
Pero bakit ba parang hirap na hirap siyang ipagtanggol ang Pangulo? Halimbawa, noong June 13, 2025, sinabi ni Castro na iginagalang daw ni PBBM ang opinyon ng lahat at ang tanging nais daw ng Pangulo ay katatagan. Pero teka, Yusek Castro, kung ginagalang ni PBBM ang opinyon ng lahat, bakit parang hindi niya naririnig ang sigaw ng taong bayan tungkol sa inflation, kahirapan at kawalan ng trabaho? Katatagan ba ang tawag sa 3 taon na walang malinaw na proyekto? At ito ang sinabi ni Castro na maliit lang daw ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds ni BBM. Ha? Maliit, mga kaibigan, 4.5 billion pesos. Saan napunta yan? Saan ang mga farm to market roads? Saan ang mga scholarship para sa kabataan? Saan ang mga ospital para sa mga OFW na bumabalik sa Pilipinas? Ang sagot, wala, nada, zero. Pero si VP Sara, kahit na question ang kanyang confidential funds, ay nagbibigay ng detalyadong ulat. At least may transparency. Kaya naman, no, hindi nakakapagtaka na sinabi ni VP Sara na parang nagpapanggap lang ang administrasyon. Sa isang press conference, sinabi niya, this country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Ouch! Diretso, no filter. Parang si VP Sara talaga. Pero seryoso mga kababayan, hindi ba't may punto siya? Kung ikaw ay OFW sa Dubai o nurse sa Canada, hindi ba't nakikita mo rin ang hirap ng Pilipinas ngayon? I-like ang video na ito kung sumasang-ayon kayo at mag-super thanks please para suportahan ang aming pagsusuri sa mga ganitong issue. Mga kababayan, 3 taon na si PBBM sa Malacanang. Pero ano nga ba ang nagawa? Bukod sa pag-attend ng mga concert, F1 races at international trips, tignan natin ang facts. Ang ekonomiya, baksak pa rin. Inflation, mataas pa rin. Trabaho, kulang pa rin. At ang mga proyekto, wala. Sa isang banda, sinasabi ng Marcos Camp na si PBBM daw ay nagdadala ng stability at international alliances. Pero teka, anong klaseng stability? Ang stability ba ng mga OFW natin sa Qatar at Australia kailangan magpadala ng mas maraming pera dahil hindi na sapat ang kita sa Pilipinas? At itong international alliances, para kanino ba talaga? Para sa mga elitista sa Makati o para sa ordinaryong Pilipino sa Zamboanga? Samantala, si VP Sara kahit nasa gitna ng impeachment at mga akusasyon ay patuloy na lumalaban. Siya pa rin ang may pinakamataas na approval rating sa mga opisyal. No? Ayon sa mga survey, bakit? Dahil nararamdaman ng taong bayan ang kanyang malasakit. Sa Davao, halimbawa, kahit nasa dahig ang kanyang ama, nanalo pa rin siyang mayor. Isang patunay na ang mga Duterte ay malapit sa puso ng masa. Pero para maging patas, tignan din natin ang side ni PBBM. Sinasabi ng kanyang supporters na siya daw ay nagbalik ng decency sa politika at ang kanyang foreign policy, lalo na mga pakikipag-ugnayan sa US at magdadala ng mas maraming investments. Pero teka mga kababayan, nasaan ang mga investments na yan? Nasaan ang mga trabahong ipinangako? O baka naman, nasa party at concert lang talaga ang focus. Anong tingin ninyo? I-comment ninyo sa baba at i-share sa inyong mga kaibigan sa Cebu, Toronto at Abu Dhabi. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking picture sa mata ng mga OFW sa Saudi Arabia, Japan at UK. Anong ibig sabihin ng Marcos Duterte feud? Para sa mga kababayan natin sa ibang bansa, ang away na ito ay hindi lang tungkol sa dalawang pamilya. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Si VP Sara halimbawa ay palaging binibigyan din ng kanyang suporta sa mga ordinaryong Pilipino. Sa kanyang mga rally, sinasabi niya, bring him home, referring to her father's ICC case. At kahit nasa gitna ng mga kontrobersiya, patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mga isyong mahalaga sa masa, edukasyon, trabaho at seguridad. Samantala si PBBM ay mas focus sa international stage. Pero ang tanong, sino ang tunay na nakikinabang sa kanyang mga foreign trips? Ang mga OFW ba sa Milan o mga negosyante sa Taguig? At itong sinasabi ni Yusek Castro na maliit lang ang 4.5 billion pesos confidential fund, intelligence fund ni PBBM, maliit sa kanila. Pero para sa isang OFW na nagpapadala ng 20,000 pesos sa pamilya buwan-buwan, iyon ay bilyong-bilyong pangarap na nasayang. Kaya naman, mga kababayan, mahalagang maging critical tayo. Ang laban na ito ay hindi lang Marcos versus Duterte. Ito ay laban para sa ating mga OFW, kabataan at susunod na henerasyon. Mag-subscribe na para updated kayo sa mga ganitong issue at mag-super thanks para tuloy-tuloy ang aming pagsusuri. So anong mangyayari pagkatapos ng impeachment trial ni VP Sara? Kung sakaling makonvict siya sa Senate, bawal na siyang tumakbo sa 2028.
Pero kung mapatunayang political persecution ito, lalong lalakas ang suporta sa kanya, lalo na sa Mindanao. At si PBBM, kung hindi niya mapakita ang konkretong resulta sa susunod na 3 taon, baka lalong lumakas ang mga katulad ni VP Sara na handang magsalita ng katotohanan. Ang mahalaga mga kababayan ay ang boses natin. Kung ikaw ay nasa Los Angeles, Dubai o Davao, ang boto mo, ang opinion mo ang mahalaga. Kaya naman maging aktibo tayo sa politika, magbasa, magtanong at magsalita. No? I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Singapore, Qatar at Australia. At huwag kalimutan mag-comment sa baba. Anong inyong prediction sa 2028 elections? Kay mga kababayan, sa loob ng ilang mga minuto, tinalakay natin ang mainit na issue sa Philippine politics, ang laban ni VP Sara Duterte, ang hirap na pagtatanggol ni Yusek Claire Castro kay PBBM, at ang tanong kung nasaan ang 4.5 billion pesos confidential intelligence fund ng Pangulo. Pero higit sa lahat, tinalakay natin kung paano naapektuhan ang taong bayan, lalo ng mga OFW natin sa Hong Kong, Canada at UAE. Ang katotohanan ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa dalawang pamilya, ito ay tungkol sa atin, sa mga Pilipinong nagsisikap araw-araw para sa mas magandang bukas. Kaya naman mga kaibigan, magtuloy-tuloy tayo sa paghukay ng katotohanan, mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share. At kung gusto ninyong suportahan ang aming misyon na magbigay ng malinaw at matapang na pagsusuri, magpadala naman ng super thanks please kahit nasa Sydney ka, Toronto o Davao. God bless VP Sara Duterte. God bless the Philippines at mabuhay tayong lahat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Salamat at hanggang sa muli.